Okay guys, nagbabalik tayo dito sa issue, no? Na boyfriend-girlfriend na si Excel Sebastian at ang kanyang girlfriend, no? Na actually lumipad daw papuntang Japan. Okay, Nagoya, Japan yata. So, dito, bakit nga ba walang nagawa si Idol Rafi? Okay. Bakit hindi niya napigilan? Ang tanong, another question is, ano ba ang authority ni Rafi Tulfo bilang isang senador na napigilan itong mga taong to na makaalis? Okay. Pakinggan muna natin, of course, definitely, walang iba ang ating magaling na abogadong si Attorney Claire. Sa programa ko sa Wanted sa Radyo, itong magkasintahan, sikat po ito, si Mikey Agustin and Yexel Sebastian. Daan-daan libong milyong piso na, hundreds of millions of pesos na po ang na-scam nila, investment scam. And baka abutin nga po sa billions of pesos na. Na-announce ko na po ito sa radio ko, and then before sa radio ko, kumalat to sa social media. Kanina po, meron akong kakilala na kasabay niya sa aeroplano itong dalawang magkasintahan, sakay po ng Cebu Pacific going to Nagoya, Japan. Hindi ko alam kung ito'y tumatakas na or baka pupunta dun sa Nagoya para mag-recruit na naman ng mga investors. Is there any way, I know na kailangan ng whole departure order from the court bago nyo hindi mapasakay yung isang taong gustong bumiyahe. Pero is there any way na mapigilan, I don't know, it's up to you sa immigration, gayon meron naman palang... Actually, it's not up to the immigration. There is a certain policies and protocols na sinusunod. Hindi po opinion o desisyon na personal ng mga tao dyan sa immigration. Diba? Like, halimbawa, sabihin nila, hindi ka namin palalabasin, Attorney Claire. Siyempre, tatuloy ni Attorney Claire, bakit? Diba? May tinatawag po tayong Bill of Rights, which is basically di-discuss dito partly ni Attorney Claire. Anyway, proceed. Balita na kalat na ito ay marami na na-scam. Okay, another thing. Yun yung problema natin eh. Balita. What can balita do? Diba? Balita pa lang. Sana the first thing na ginagawa ng mga complainant, okay, nagpa-file na kayo kaagad ng complaint. Hindi naman po basta-basta nagiging kaso yan. Whether yan ay isang civil cause of action, kung yan man ay isang criminal, may probable cause. Paano gagalaw ang law enforcement agencies natin kung wala kayong complaint? Paano gagalaw ang law enforcement natin kung ang una niyong pinupuntahan si Rafi Tulfo? Diba? At the end of the day, pupunta kayo kay Rafi Tulfo, magagawa lang yan i-broadcast. Yun lang yun. Hanggat wala kayo na-file na kahit anong complaint against dito sa mga taong to, wala. Walang mangyayari. Walang trigger para ang isang law enforcement agency is gawin yung kanilang trabaho. Parang, uy, nakita namin si Rafi Tulfo. Dapat may kaso na yan. Alam niyo po, pag nagkakaso kayo, lagi pong merong taong naaapektuhan. At yung naapektuhan na yon, yun po yung taong nagre-reklamo. Okay? At inireklamo na sa NBI. Attorney... So, pag nireklamo ba sa NBI, pwede na mag-request ng hold departure order? NBI ba ang nagre-release ng hold departure order or DOJ? Sino ang nagre-release or naglalabas ng hold departure order? Commissioner, go ahead, please. Actually, magandang katanungan ito. Kasi, pansinin nyo, sa immigration, diba, yung mga lehitimong maglalakbay, diba, may mga kamag-anak sa abroad, naghihintay doon, meron namang silang passport, kung magkakompleto sila, pero hindi napapayagan ng immigration na magbiyahe. Diba?
Ang dami ng ganyan na nangyari. Kasi ninyo, ito sabi ni Senator Raffy Tulfo, itong mag-boyfriend na to, kalata daw sa social media. Although, syempre, hindi naman talaga sila pwedeng mapahinto, no, sa kanilang pagbabiyahe kung walang valid reason at wala namang whole departure order na ini-issue ang korte. Kasi lumalabas siya, wala pang kaso na isinasampa laban dito sa allegedly scammer. So, allegedly pa lang kasi hindi pa yan napapatunayan at wala pang kaso. So, totoo naman na hindi mapabawalan. Hindi basta-basta ito mapapahinto sa kanilang pagbabiyahe kasi meron silang karapatan to travel. Meron silang karapatan, they have this right of movement, right to travel. Hindi mo yan pwedeng pahintuin. Pero under yan guys ng Bill of Rights natin. Iba, katulad nito, sabi nga niya, kalat na nga daw sa social media. Pero nahahayaang magbiyahe. Pero yung mga ordinaryong tao na balak lang magbakasyon, let's say sa Hong Kong, sa Japan, sa Taiwan, sila pa yung na-offload. Hindi ba? Ang dami natin mga kababayan na wala ngang kaso, hindi nagiging sensational sa social media. Kumbaga simpleng tao lang, kumpleto naman ang papel, hinahanapan ng yearbook. Tama ba yun? Tapos pag walang nakitang yearbook, offload, di na ka na pwedeng magbiyahe. So sana na itanong din pala ito ni Senator Raffy Tulfo, no? Nahinto na ba yung ganong sistema? Attorney Claire, if I remember correctly, alam ko isa siya sa mga galit na galit tungkol dyan sa pag-offload na yan. Remember, yung episode ng Senate na kine-question niya yung pagkaka-offload ng mga tawag dito, ng mga pasahero. Tapos hindi naman pala yung mga airlines sa may kasalanan. Ngayon kaharap niya na yung mga taga Bureau of Immigration. Sa Bureau of Immigration? Sa mga immigration officers dyan sa airport? Attorney Commissioner, go ahead, please. Commissioner. Good morning, Mr. Chair, Senator Tulfo. With the permission of the Secretary. Indeed, our records show that Alam mo, this only reminds me one thing, yung mas importanteng issue, which is yung pag-offload. Thank you so much kay Attorney Claire for raising that. Yung mas mabigat na issue ng mga marami nating kababayan tungkol sa pag-offload, hindi natanong ni Raffy Tulfo. Knowing that, isa siya sa mga galit na galit tungkol sa nangyayari sa mga kababayan natin. Yung kaharap mo ang Bureau of Immigration, bakit hindi kaya na itanong yan? Very, very important, no? Na malaman natin bakit ginagawa yun sa mga kababayan natin. Mikey Trixia Agustin and Bixel Sebastian left for Nagoya this morning at 7 o'clock. And based on our records, the two subjects have no whole departure order. And in fact, they have no derogatory record based on our database. Other than a whole departure order that can be issued only by a regional trial court upon a case filed, the Department of Justice can also issue an immigration lookout bulletin, but there must be a complaint already filed with the prosecutor's office, or a precautionary hold order can be issued also by the court upon filing of the criminal complaint with the prosecutor's office. So, as of now, we have no reason to hold the departure of the two subjects. Ayan. Tama. Hindi pwedeng ipahinto kasi walang kaso. Walang whole departure order. Kahit ilang tao na ang nagreklamo dyan sa sinasabi niyong mag-boyfriend na manloloko, hanggat walang kaso, hindi pwede silang pigilan sa kanilang pagbabiyahe. Okay, ito siguro tanong ko kay Secretary Remulla kasi many years ago,
I know na yung secretary ng DOJ pwede mag-issue ng whole departure order, if I'm not mistaken, Secretary Mulya, upon the recommendation of the NBI dahil meron ng case na i-file against kung sino man yung mga tao na i-file po sa kanila. Sir Raffy Tulfo, kahit kailan hindi nagkaroon ng karapatan at authority na mag-issue ng whole departure order ang Department of Justice. Lookout bulletin lang. Matagal na ito na desisyon na ng Supreme Court. Sir, ang pwede lang ho namin gawin ay lookout bulletin lang po. Nagkaroon po ng kaso ito nung araw, nung panahon ni Secretary De Lima. At dumating po ito sa... Okay, sadali lang, no? Halimbawa, sa ganitong parte, no, na sinasabi ni Raffy Tulfo for some time, no, somewhere in time, no, is sinasabi dito na merong kakayanan, sino ang DOJ na magpalabas ng whole departure. Kung wala ba si Attorney Claire, may intindihan ba natin na korte lang ang maglalabas ng isang whole departure at hindi ang DOJ? So yung pagkokorek kay Raffy Tulfo, pagiging hater mo na yun. Kinorek niya, no, ni Attorney Claire yung mali. What if sa'yo nangyari yan? Pupunta ka sa DOJ. Oh, sabi ni Raffy Tulfo, ganito, ganyan, ganyan. Pwede raw kayo mag-ano ng whole departure. Eh di nasayang din yung oras niya sa pagpupunta lang ng DOJ. Diba? You call people haters who educate you. You call people haters who try to guide you. Sa kung saan mas alam namin sa kung saan mas alam nila Attorney Claire, tsaka ni Attorney Libayan, or ni Kaayo, or ni Teacher Mark, or of course, nandiyan naman din si Derek Freddy. Tapos sasabihin nyo sa amin, hater kami. Gusto nyo suportahan namin ang mga maling nangyayari at ginagawa ng idol ninyo? Sino ba kawawa dito? Kami, we can give up our mic, our videos, and everything. Bahala kayo sa mga buhay nyo. But instead, we're making an effort to create something like this para mas maintindihan nyo rin. Para hindi rin kayo nagmumukhang walang alam. Diba? Sa Korte Suprema. At hanggang lookout bulletin lang po ang aming pwedeng gawin. Kasi yung right to travel po yung ating tinitingnan. Ngunit kung gagawa po tayo ng batas. Pero sabi ni Secretary Remulla, maaaring mangyari ito kung gagawa kayo ng batas. So, kung nais nyo pong ganyan na mangyari, di gawa na lang po kayo kagad ng batas patungkol dyan. Yeah. Na magkakaroon po tayo ng ibang pagsusuri sa mga taong may kaso o dapat kasuhan, maaari po nating panghawakan pa yung mga tao. Pero sa ngayon po, kailangan igalang po natin yung right to travel na sa saligang batas. So tandaan natin kahit na ito ay kumakalat sa social media, kahit ano pang bintang nyo sa tao na siya ay scammer, hanggat walang nagrereklamo, hanggat hindi nasasampa ang kaso sa korte, at hanggat hindi nag-i-issue ng warrant of arrest ang korte laban doon sa sinasabing scammer, walang pagpapahinto sa pagbiyahe. Kasi, lalo na't walang kaso, inosente pa rin ang dating niya. Exactly. Siguro bugbog nga lang siya sa social media, sa programa ni Senator Raffy Tulfo sa RTIA. Pero, maliwanag na sinabi ng NBI, walang nagreklamo, walang affidavit na isinumite sa NBI. Tama ba yung sinabi? Parang may sinabing part dyan si Aiden. No? You can correct me if I'm wrong. Ayoko nang balikan. Kung napanood niyo na yung part na may sinabi na may reklamo na daw sa NBI. O hypothetical lang yun? I don't know. Was it hypothetical o ano? Laban dito sa mag-boyfriend na allegedly ay illegal recruiter. Kasi ang modus din itong si Mabatid,
yung mga complainant niya. Ito naman. Okay, dito naman sa ni-raise ni Idol. Okay. This is about doon sa isang illegal recruiter di umano na hindi ko alam taga saan, pero yung mga naging biktima niya ay nasa Italy. Okay? Ngayon, yung mga ganitong klase, I don't know kung paano hindi ko alam kung nandito. Kasi ang gulo ng ano ni Idol eh. Nung nakita ko yung issue na to, nasa Italy po yung tao. Nasa Italy po yung tao. Pero dito sa sinasabi ni Idol, parang lumalabas nandito lang sa Pilipinas. Pakinggan natin siya. Nagka-counter file siya ng complaint against her complainants ng cyber libel, harassment and everything. So yan po siguro isang dahilan kaya yung mga complainant natatakot. Is there any way that the NBI can help? Alam niyo po, Senator Tulfo, kapag ka po yung sinasabing complainant, wala pa po na ipapasang complaint. At halimbawa po, na nanira sila o nasira nila ang reputasyon ng isang tao, karapatan naman po nung nasira ang reputasyon na magsampa ng cyber libel. So siguro po, hindi naman natin siguro masasabi basta-basta na panghaharas ito. Dahil kung biktima talaga sila ng panluloko ng mag-boyfriend na to, dapat malakas ang loob nila. Especially po, na-endorse na po sila sa NBI. Ano pa ba ang ikakatakot nila para hindi sila magsampa ng kaso? Is there any way that the NBI can help the complainants na para hindi na maharas? Kasi bumabawi si Idol. Gusto niyang bigyan ng malaking budget ang NBI. Pero gusto niya, syempre, gamitin ang NBI. Ang pagkakalam ko, abogado ata yung husband o partner nitong si Mabatid. So again, si Mabatid, ito po yung na news po na illegal recruiter. Mabatid, illegal recruiter. Recruiter Italy. Tama ba? Mabatid illegal recruitment. Napin nga natin. DMW to probe Italy illegal recruitment jobs. Siya nga ba yun? And Alpha, on the other hand, complaint against Alpha Asintenza said it has been charging processing fee ranging from, guys, ang malaki ang 2,000 euros to 3,500 euros. Employment promised by the companies, lalala. Sino Mabatid yung sinasabi ni Idol? Wala namang binanggit dito. Balik tayo sa search. Italian government announces it would be admitting 400 measure apartment and were victimized by Milan-based firm Golden Power, SLRS, and Alpha Azenza. So I'm not really sure kung yun nga yung Mabatid ba sinasabi ni Idol. Hindi naman pinangalanan dito. Only the agencies. Anyway. Going back. Sa ngayon po, gagawin ng NBI Cebu natin, nahanapin itong mga complainants na nasa Cebu. At isa-isahin na kumbinsihin na magbigay ng formal statements laban kay Mabatid. Yun lang po ang paraan para ma-file natin sa prosecutor's office ang kaso laban kay Mabatid. Well, the question is, can you actually convince a complainant? Hindi ba pag merong harassment na yun, di ba dapat kusang loob mo? Kaya nga doon sa
sworn statement mo, kusang loob, walang nag-influence sa'yo whatsoever. Mabatid. Hindi rin po obligasyon ng NBI na pilitin yung mga complainants na magsampa ng kaso. Remember sa isang video ni Attorney Claire, no? She was actually telling, Attorney Fortune, na wag niyang i-force yung siklista na mag-file ng kaso against dito kay Wilfredo Gonzalez. So it's the same thing. We're hearing the same thing. Huwag natin pilitin yung mga tao na mag-file ng kaso. Hayaan nyo na kusang loob silang mag-file. Nasa sa loob po yan mismo ng complainant kung gusto ba niya o hindi. Labag naman po yan sa karapatan ng isang tao na pilitin mo yung isang tao na magsampa kung ayaw naman na niya. Yun siguro yung word. I-convince. Pero hindi to pwedeng pilitin. Kahit sino pa, kahit senador pa, kahit presidente pa, walang karapatan na mamilit, no? Pilitin ng isang taong magsampa ng kaso laban sa iba o laban sa isang tao. Special flights. Okay, yan. May ni-raise din si Raffy Tulfo. I don't know how I don't know the veracity of his story. But then again, it's something that we're not interested. Anyway, so ito na nga, again, maraming salamat, Attorney Claire, sa another day of learning with Attorney Claire. Dapat yun yung title ng ni Attorney Claire, another day of learning. Ito lang, guys, simplahan lang natin. It's very, ako personally, it's very cheap that if you have any issues with another person, like say for example, inutangan ka, hindi ka binayaran, punta ka na sa barangay. Walang magagawa, hindi mo makukuha yung pera mo sa kakapost mo sa iyong Facebook page, sa iyong Facebook account. Ikaw na nga yung dehado, baka mas lalo ka pang nadehado. Dahil pwede kang sampahan ng kasong cyber libel. Diba? Another thing, if you have any issues, problems, hindi po si Raffy Tulfo ang inyong solusyon. Gaya na lang sa kwento nitong itong magjowa na to na si Sebastian at saka ang kanyang girlfriend. Bakit walang nagawa si Raffy Tulfo? Because he's not a law enforcement agency or has the power. Diba? Pwede ba sabihin, hindi ka pwedeng lumabas? Bakit? Sino ka ba? Senador ako. So what? Hindi mo ba alam na inaano mo ang karapatan kong pantao? Hindi mo rin ba alam na nabaviolate mo rin ang aking constitutional rights? Diba? Mababaliktad pa dyan si Idol. Even the NBI, Bureau of Immigration, or DOJ, wala silang magagawa. The best thing na lagi niyong gagawin, lumapit kayo sa mga proper authority. Problema na pwede namang dalhin sa barangay, punta kang barangay. Napakadaling pumunta ng barangay, mag-file ka ng blatter, magpaano ka ng lupon. Done. Hindi kayo magkasundo, i-elevate mo ngayon yan, file to action ka. Baka nakukuha ka ng file to action, punta ka sa police, tutulungan ka nila para yan ma-forward sa Office of the Prosecutor. Kung yan ay kriminal. Diba? Hindi mo kailangan si Raffy Tulfo. Kung yan nagawa nyo na, long before pa, na pina-Raffy Tulfo in action nyo yan, baka hindi na nakalabas yung dalawang yan, si Sebastian at saka yung girlfriend. Now, tungkol doon sa recruiter, na magfo-file, magka-counterfile ng criminal complaint for libel, cyber libel. Karapatan niya yon. Anywhere you go, there's always two sides of the story. Yung kwento mo at kwento niya. Diba? Yung damage na kaya mong gawin, kaya ka rin niyang balikan ng damage na yon. Imbis na ikaw na ang nananalo, ikaw na ngayon dehado,
Akala mo makakatulong sa'yo ang pagpo-post mo at pamamahiya mo online. Ang balik sa'yo, cyber libel. Alam nyo ba yung penalty ng cyber libel? Magdidepende sa kung magkano yung loss ng isang tao. Naalala nyo ba yung case ni Enchong D? Sinisingil ng isang congresswoman si Enchong D ng 1 billion pesos. Hindi lang nasira ang reputasyon, no, ng congresswoman sa ginawa ni Enchong D at that time. Hindi ko na alam kung kamusta na yung kaso na yun. Pandemic pa lang yung kaso na yun. Binabatikos ni Enchong D, wala siyang pinanghahawakan na kahit anong ebidensya, pinatulan siya ngayon ng pamilya niya. Dahil that was a personal event. That was a private event. Andun ang limitation. No? Ang public official, babatikusin natin sila sa kanilang public function. Pag binatikos ko ang anak ni Raffy Tulfo o ang apo niya na walang kinalaman sa trabaho niya, pwede niya akong balikan. Pero hindi ko kasi interest yun. Dahil wala naman akong pakialam. Diba? Sa kanyang personal na buhay. As long as hindi niya ginagamit yung pondo ng gobyerno na nakalagay sa kanya for personal use. Wala kaming magiging issue ni Raffy Tulfo dyan. Diba? Siya nga yung tao na galit sa corruption eh. Pero pagdating dito sa episode na to, natakil nga ba niya yung tungkol sa mga na-offload ng Bureau of Immigration? Hindi. Tinakil niya dyan yung ng RTIA, yung mga reklamong inilapit ng RTIA. Pero yung national issue na involve ang Bureau of Immigration, hindi niya dinaanan. Diba? Sino lang ang nag-benefit sa ni-raise ni Raffy Tulfo? Okay, we get educated. Pero with Raffy Tulfo talking about, compare natin yung paano niya ginisa ang PCSO. I really wish na hindi niya ginawa niya dito, lalo na dito sa issue, sa na to. Sa Senate or budget hearing, no, ng DOJ. It could have made so much, no, difference. Napakalaking tulong nun para sa mga kababayan natin. Nagaya na nga ng sinabi ni Attorney Claire, bumabiyahing legal. Walang kahit anong reklamo and yet biktima ng pagkaka-offload. Minsan naiintindihan ko totoo. Sa totoo lang, naiintindihan ko yung stand ng Bureau of Immigration dahil nga sa human trafficking. Pero at the end of the day, ramdam ko yung inis galit ng mga kababayan natin na hindi makalipad, lalong-lalo na kung ginastosan pa. Mas masakit kung yung gastos na yan, makatrabaho sa labas, ipinangutang. Believing and hoping na magbabago ang kanilang buhay. So dito pa lang, saang part nakatulong si Raffy Tulfo sa atin? Diba? And again, may nagawa ba siya doon sa mga nagreklamo tungkol kay Sebastian? Wala. It is beyond his control. Sabihin nyo na naman, binabash or hinihate si Raffy Tulfo. O kayo na. Kayo na magtama ng mali niya. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin. By the way, hindi naman. I will try. So magiging busy tayo in the next few days. Kaya siguro I'll try to pop in 1 or 2 videos a day. So maybe the most is 1 lang. But nevertheless, I will try to catch up sa inyong mga live, sa inyong mga kulitan online. Continue lang po tayo. Again, have a good night. Bye guys!